ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang puspos ang pananampalatayang araw, mga kapanalig. Nasa 5 linggo na tayo ng Kwaresma. Pasalamatan natin ang Diyos sa walang hanggang pagpapatawad niya sa ating paulit-ulit na pagkakasala. Kung paano niya tayo pinapatawad ng paulit-ulit, yan din ang paanyaya niyang gawin natin sa mga taong nagkasala sa atin. Ako po muli, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang ihanda na natin ang sarili sa pakikinig ng mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 8, talata 1 hanggang 11. Pumunta si Jesus sa bundok ng mga Olibo. Maaga siyang muli sa templo at naglapitan sa kanya ang lahat ng tao at pagkaupo niya, nangaral siya sa kanila. Dinala naman ng mga guro ng batas at ng mga Pariseo ang isang babae na huling-huli sa pakikiapid. Pinatayo nila siya sa gitna at sinabi kay Jesus, Guro, huling-huli ang babaeng ito na nakikiapid. Iniutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ng ganitong mga babae. Ano naman ang sabi mo? Sinabi nila ito bilang pagsubok sa kanya upang may maisakdal sila laban sa kanya. Yumuko naman si Jesus at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Nang magpatuloy sila sa pagtatanong sa kanya, tumindig siya at sinabi sa kanila, Ang walang sala, ang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Ang mga nakarinig naman ay isa-isang nag-alisan magmula sa matatanda at siya'y naiwang mag-isa pati na ang babae na nasa gitna. Tumindig si Jesus at sinabi sa kanya, Babae, nasaan sila? May humatol ba sa iyo? At sumagot siya, Wala, Panginoon. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa. Magandang araw po mga kaibigan. Ito po si Brother Vince ng Society of St. Paul. Ang ating pagninilay ngayong araw ay mula sa panulat ni Brother Micah Miguel Competente ng Society of St. Paul. Madalas ho sa ating buhay, isang pagkakamali lang, halos ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo. O kaya naman, mas naaalala pa ng karamihan ang isang pagkakamali kaysa sa mga mabubuting nagawa. Ilan lamang ito sa mga hugot lines na may katotohanan din sa ating buhay. Masakit at nakakalungkot isipin na may mga tao talagang sadyang mapanghusga at nakikita lamang ang pagkakamali kaysa sa kabutihan. Ganito ang nangyari sa babaeng nahuling nakikiapid. Pinagdidiinan siya at pilit siyang pinatatayo ng mga guro ng batas at ng mga Pariseo sa harap ng maraming tao dahil sa kanyang kasalanan. Pero sa kabila ng mga panggigiit nila sa babae, naroon si Jesus, tahimik sa isang tabi habang nagsusulat sa lupa. Hindi niya sinabi na tinotolerate niya ang ginagawang pakikiapid ng babae. Sa katunayan, naparusahan na ang babae dahil sa panghihiya at pag-aakusang ginawa nila sa kanya. Magandang pagnilayan rin ang pagsusulat ni Jesus sa lupa gamit ang kanyang mga daliri. Tila ba sinasabi niya na naisusulat man o maiukit ang kasalanan sa puso ng isang tao, kaya naman itong mabura sa agos ng awa ng Diyos, lalo na sa mga taong lubos na nagsisisi. Mahusgahan man tayo ng mundo, huhusgahan din tayo ng Diyos hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at awa. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit
at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang pagsunod kay Jesus ay pagtahak sa daan ng krus ng may pagmamahal. Matutunawa tayong pasanin ang ating araw-araw na krus ng may pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.